May magandang balita pala ngayon dito sa Nuuk, Greenland, kung saan formal nang bubuksan ang Nuuk International Airport ngayong November 28, 2024. At dahil dyan, mayroon ng mga direct flight galing dito sa Nuuk papunta sa iba't ibang lugar gaya ng Europe, Canada, US, London, United Kingdom at iba pa. At magiging istasyon din ito sa mga connecting flight papunta sa iba't ibang lugar. Ngayong araw mga kabayan ay pupunta pala ako ngayon sa Nuuk International Airport kung saan mayroon tayong gagawin doon. Umaga pala ngayon, alas 6 ay pumunta na kami ng aking kasama. Dahil nga magbubukas na sa susunod na araw ang Nuuk International Airport. May project pala kami doon kung saan yung company namin ay isa sa mga nanalo ng bidding na gagawa dito sa Nuuk International Airport. Dahil nga ito ay minamadali, kinuha kami ng aming boss at pinatulong dito para mabilis matapos ito. Alam nyo ba dito sa Greenland ay hindi halos lahat ng lugar ay mayroon ditong mga airport. Mayroon ng mga airport dito pero hindi siya international airport. Gaya ko mga kabayan, kapag umuwi ako ng Pilipinas ay 5 connecting flight bago makarating ng Pilipinas. Sa ngayon kasi ay kailangan ko pang sasakay dito ng isang eroplano mula sa Nuuk City papunta sa kabilang bayan kung saan may international airport ng Greenland. Pagdating ko naman doon ay sasakay na naman ako ng isang eroplano papunta ng Denmark. At pagkatapos ng Denmark ay sasakay na naman ako isang connecting flight papunta ng Turkey or Qatar, tapos Qatar to Pilipinas na naman. Pagdating ko ng Pilipinas ay sasakay na naman ako ng isang eroplano papunta sa probinsya namin sa Mindanao. Kaya 5 eroplano ang sasakyan ko mula dito sa Nuuk City, Greenland bago makarating sa probinsya namin sa Mindanao. Pero ngayon mga kabayan, dahil nga mag-o-open na o mag-ooperate na ang Nuuk International Airport, ay malamang isang sakayan na lang ang sasakyan ko mula dito sa Nuuk City papunta ng Europe, Denmark, kung saan mababawasan na ng isang eroplano yung sasakyan ko bago makarating ng Pilipinas o sa probinsya namin. Malaking tulong na yun mga kabayan at kahit papano ay makalis na din ng pamasahe yung aming company. Alam nyo ba dito ay marami din ang nai-excite mga kabayan dahil alam nyo ang Greenland ay isa ito sa mga tourist destination. Yung iba dito madalas pumupunta kapag summer dahil nga yung mga dagat dito ay hindi nagyayelo at hindi sobrang daming iceberg. Sa panahon kasi ng winter dito, yung mga dagat dito ay talagang nagyayelo at mahirap dito makapunta yung mga tourist. Kapag pupunta sila dito ay kinakailangan nilang sumakay ng eroplano. Isa sa dahilan kung saan mahal talaga yung pamasahe. Sa ngayon mga kabayan ay mayroon na daw silang mga direct flight mula dito sa Greenland, papunta ng US, Canada, Europe, United Kingdom at iba pa. Ang Greenland daw ay magiging host daw ito ng mga connecting flight papunta sa iba't ibang lugar. Ang dami ngang na-excite na mga tourist na gustong pumunta dito sa Greenland. Hamakin mo yan mga kabayan, kapag nasa US ka, Canada, Europe, ay isang sakayan na lang ng eroplano papunta dito sa Nuuk City, Greenland. Hindi kagaya dati na kinakailangan mo pang sumakay ng isang eroplano papunta doon sa isang international airport ng Greenland. Dahil nga magbubukas na ang Nuuk City International Airport ay inaasahan na marami na din ang kinakailangang trabaho dito. Ayon nga sa isang news ay inaasahan ang paglobo ng populasyon dito sa Nuuk City, Greenland. Sa ngayon kasi yung population ay umaabot sa 19,000 katao mga kabayan. Pero ang sabi nila pagdating daw ng 2030 ay inaasahan na aabot daw ito sa 30,000 katao dito pa lang sa Nuuk City, Greenland. Malamang ay maraming mga investor or businessman ang papasok dito. Kaya nga sa
ngayon mga kabayan ay gumagawa ng maraming mga housing building ang Greenland. Ito ay preparasyon kung sakali mang tataas yung population dito at dadami yung mga tao. Talaga namang makikita mo kung gaano nag-improve ang Greenland. Dahil nga itong Greenland dati ay talagang napaka-isolated at ang hirap pasukin. Kung mapapansin mo nga sa mga nakaraang mga dekada nito ay talagang walang nagtataasang mga building dito. Yung mga bahay dito ay halos bungalow type lang. Sa ngayon ay talagang umaasenso na sila at sumasabay na din sila sa mga new technology. Pero may mga part pa rin ng Greenland na walang mga airport kung saan ang gamit lang ay helicopter para makatransfer sa ibang lugar o eroplano at barko ang tanging paraan. Dahil nga itong lugar mga kabayan ay napakahirap gawan ng kalsada at napaka-imposible dahil sa mga nagtataasang mga bundok na puro bato. At halos nga mga gamit dito, mga supply sa paggawa ng mga bahay ay nanggaling pa sa iba't ibang lugar. Tingnan nyo naman, itong lugar nila mga kabayan ay wala naman kahit ni ano ang tutubo. Sa panahon kasi ng summer ay malamig pa rin itong lugar nila kaya hindi talaga mabubuhay yung tanim dito. At ito din yung dahilan ay dahil yung lugar nila ay puro mga bato at wala talagang ditong tutubo naturally na mga kahoy, halaman at kung ano-ano pa. Meron namang tutubo dito ng mga damo, bulaklak sa panahon lang ng summer. Maganda itong lugar mga kabayan ng Greenland kung gusto mong magbakasyon lalo na kapag ikaw ay nasa lugar na mainit, maingay, crowded at pollution dahil dito ay talagang napaka-presko ng lugar nila, tahimik at talagang maramdaman mo talaga dito mga kabayan kahit summer ay talagang malamig talaga at marami namang activity dito ang pwedeng gagawin gaya ng fishing, hunting, hiking at iba pa kapag panahon ng summer. Pag gusto mo namang maglaro sa mga snow gaya ng skiing at maka-experience kung ano yung snow ay pwede kang pumunta dito sa panahon ng winter. At kung gusto mong makita yung Northern Lights ay posible itong mangyayari na makita mo sa panahon mula ng September papunta ng April. Sa ngayon mga kabayan, bilang isang OFW ay excited na din ako sa pagbabago ng Greenland dahil nga sa pag-open ng international airport ay malaking tulong na din sa amin kung saan mas mapabilis na kaming makauwi papunta ng Pilipinas at makabalik dahil mabilis na yung access. At dyan din natin magkikita mga kabayan kung ano nga ba ang magiging epekto nito sa Greenland. Alam naman natin sa Greenland, isa ito sa pinakatahimik na lugar at talagang napaka-peaceful dito mga kabayan kapag dito ka nanirahan. Kapag nandito ka ay maramdaman mo talaga na safe ka at malayo ka sa gulo. Yung iba dito ay gusto lang nila ng tahimik na buhay. Yung iba naman lalo na ngayon ay new generation na ay gusto nila mga kabayan ay medyo bibo yung isang lugar. Kahit saang lugar naman mga kabayan ay talagang nag-i-improve talaga ito kapag maganda yung pamamalakad ng isang gobyerno. Tingnan nyo naman itong lugar ng Greenland, wala ka naman ditong mapakinabangan kung titingnan mo dahil nga bundok, hindi mo siya matamnan dahil walang lupa, mabato at puro yelo. Walang mabubuhay dito kahit ano. Diyan mo makikita kung gaano kagaling yung kanilang pinuno. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Huwag mo naman po kalimutan, isubscribe yung aking YouTube channel. Pindutin mo na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa laging panonood at ingat po kayo palagi and God bless you all po.